nakahayag si Kristo, di ba't nung pinanganak siya ni Maria, nagkaroon ng laman yung salita nung pinanganak siya ni Maria. Di ba, Mario? Yung bang ipinanganak siya ni Maria, anak na ba siya ng Diyos noon o hindi pa siya anak ng Diyos? Yung ipinanganak ni Maria. Oo, kahit naman tayo, anak tayo ng Diyos eh. Pera na lang kung hindi mo tanggap na ikaw anak ng Diyos. Nung hindi ka pa ba pinapanganak, anak ka na ng Diyos? Meron ka bang sitas na may lalabas? Gusto. Sige. Papakita ko sa iyo yung sita sa... Hindi ka pa pinapanganak, anak ka na ng Diyos. Oo nga. Sige. Kahit nga mga apostol eh. Wala pang sanlibutan. Anak naman tayo ng Diyos eh. Kahit yung, tanggap mo ba, Maria, na anak ng Diyos sa mga apostol? Hindi, sige, basahin mo lang nung wala pa ang sanlibutan, anak ka na ng Diyos. Sige. Screenshot natin ha. So, yun ang babahanapin yan. Yung napili na tayo ng Diyos, di pa tayo pinapanganak. Hindi, ang tinatanong ko, ba hindi pa ipinapanganak, anak ka na ng Diyos? Hindi ka pa umiiral, tinatawag ka ng anak ng Diyos. Bago pa likhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo. Wala pa sanlibutan. Bro, linawin mo yung utak mo. Pinili na tayo ng Diyos. Bro, wait lang. Ang tinatanong ko, hindi pinili. Bago pa tayo ipanganak, anak na ba tayo ng Diyos? Hindi ko tinatanong yung pinili. Ang tinatanong ko, kung bago ka ipanganak, anak ka na ba ng Diyos, nasa ng sitas? Hindi naman pinili ang tinatanong ko eh. Mario, oo nga. Pero na nga lang, kung yung sa isip mo, hindi mo matanggap na anak ka ng Diyos. Pambihira oh. Kita nyo mga kapatid ha? Kita nyo ha? Ang linaw ng tanong ko, sabi ko, meron ka bang mababasa na bago pa tayo ipanganak, sinasabi na ng Biblia na anak na tayo ng Diyos. Nasaan ang sitas? Ang inilabas niya, bago likhain ng sanlibutan, ay pinili niya na tayo. Mario. Hindi ko yan tinatanong bro. Kasi meron akong sitas ganito eh. Mario, ito. Bro, pakinggan mo to. Bro, pakinggan mo to. Meron kasi akong sitas na ilalabas sa iyo. Si Kristo, verbatim, bago pa ipanganak ni Maria, anak na siya ng Diyos, letra por letra. Kaya hinahanap ko sa'yo ang sinagot mo doon, tayo rin naman, bago pa tayo ipanganak, anak na tayo ng Diyos. Kaya sabi ko, nasaan ang sitas? Para malaman ko, yung kay Kristo ba na bago siya ipanganak, anak na siya ng Diyos, sabi ng Biblia. Katulad din natin na bago rin tayo ipanganak, anak na din tayo ng Diyos, nasaan ang sitas? Ang nilabas mo, ayan, wala na bang ibang sitas? Wala na? Yan lang ba? Okay ka na ba? Ako naman, Mario, pwede mo ba pagsalitain ng 1 minute? Okay lang ba, Mario? Okay lang ba? Okay lang, sige. Kung hindi ka... sige. Tatandaan natin, mga kapatid, mga viewers, si Kristo, buktong na anak ng Diyos. Oo. Pag sinabi mo bang pinili na ng Diyos tayo bago pa ang sanlibutan, hindi ka ba naging anak nun? Pinili na nga tayo bago pa ang sanlibutan. Pagka ikaw ba, Mario, pag pinili ka na Diyos, hindi ka ba niya anak? Mario. Sige lang, tanong. Bro, yung ginagawa mo bro, maling analogy yan eh. Maling paliwanag yan eh. Ganto kasi bro eh. Ang tinatanong ko sa iyo, sabi ko, si Kristo, bago pa ipanganak ni Maria, anak na siya ng Diyos. Ang sagot mo sa akin, kahit tayo rin naman, anak na tayo ng Diyos bago pa tayo ipanganak. Kaya sabi ko, nasaan ang sitas na sinasabi ng Biblia, bago pa tayo ipanganak, anak na tayo ng Diyos. Ilabas mo sitas, sagot mo sa akin, kahit mga apostol nga, anak na ng Diyos bago pa... Sa makatwid. Asaan? So sa makatwid, kaya mo bang sagutin yung tanong na kapag pinili ka, hindi ka anak ng Diyos, kaya mo ba sagutin yan? Bro, unang-una bro, ako ang tumatanong,
ilabas mo yung sitas na sinasabi mo, bago pa ipanganak ang tao, anak na siya ng Diyos. Kagaya ni Kristo. Pinapaliwanag ko na nga sa'yo. Hindi, ang inilabas mo, pinili eh. Naman tanggapin. Walang verbatim dyan eh, pinili eh. Kung Pinili. ayaw mo naman tanggapin, Ako naman ang babasa ha. Tingnan nyo, ako naman ang babasa. pambira ko. Pag pinili ka ba ng Diyos, hindi ka ba anak ng Diyos o anak ka ng Diyos? Sige. Ayaw pakisagot. Pagka ba pinili ka ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos? Ang ako kasi bro, ang sasagot ko sa'yo Kasi ganito. ayaw mo tanggapin yung Hindi, pakinggan mo to, pakinggan mo. Sa Biblia, ang naging anak ng Diyos, John 1:12. Naipanganak ka na bago ka pa maging anak ng Diyos. Sabi diyan, ang lahat na sa kanya ay nagsisampalataya, sila ay mga naging anak ng Diyos. O, ibig sabihin, magiging anak ang tao ng Diyos kung sila ay nagsitanggap at sumampalataya. Malinaw. Ibig sabihin, malalaman ng anak ng Diyos kung siya'y totoong anak ng Diyos sa panahong nabubuhay na siya, kung gumagawa siya ng katwiran. Eh sa'yo naman, iba. Bago ipanganak, anak na ng Diyos ang tao. Kaya nga hinahanap ko sa'yo sitas eh, na bago pa siya ipanganak, anak na siya ng Diyos. Eh sa Biblia, hindi eh. Hindi lahat ng ipinanganak sa lupa, anak na ng Diyos. Merong anak ang dyablo. Lumalabas, ligaw talaga iglesia mo. Saan ba nagmula, Mario? Ha? Pambirang tanong yan eh. Ilabas mo sitas, Buhay bro. sa'yo. Sino nagbigay buhay sa'yo? Bro, Sino hindi, nagbigay buhay sa'yo? bro. Ilabas mo sitas, kasi sa Biblia, sabi ng John 1:12, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap sa makatuwid bagay nagsisampalataya, ay pinagkalooban sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sasampalataya ka, tatanggapin mo. Pagkakalooban ka maging anak ng Diyos. Eh sabi mo naman, bago pa ipanganak, anak na tayo ng Diyos. Pero sa Biblia, kailangan tanggapin mo pa at sumampalataya bago ka bigyan ng karapatan maging anak ka ng Diyos. Kaya lumalabas, sinungaling ka eh. Nasaan ang sitas, ilabas mo. Na bago pa ipanganak, Pero Mario, sisilita ako, tatanong ko si Bayan. Kasi pinagkukumpara niya yung sinabi na magiging anak na ng Diyos si Kristo nung di pa pinapanganak ni Maria. Talagang anak na siya ng Diyos. Ngayon sa katulad ng tao, bago kay panganak ng nanay mo, wala pa siyang asawa, napili ka na ba ng Diyos na anak ka na niya? Di ba hindi? Ibig sabihin nun, yung sinasabi ni Mario, naging anak ka ng Diyos nung may pagkilala pa na ng palataya ka na, naging anak ka na tama, ng Diyos. tama. Eh sa kanya bro, sa kanya sabi niya, eh bago pa ipanganak ang tao, anak na daw ng Diyos eh. Hindi, iba yung pinili sa anak. O sige, hanapin mo nga ang salitang pinili. Ano bang ibig sabihin ng pinili sa kay anak? Di ba magkaiba? Ang tanong lang, Mario, saan ba nagmula yung buhay natin? Sino nagbigay ng buhay sa atin? Sige, tanong na. Bro, unang-una bro, parang naiipit ka na. Kasi ang tanong ko sa'yo ng una, si Kristo ba, may lalabas, anak na ba siya ng Diyos bago pa ipanganak ni Maria? Sagot mo, yes, anak na siya ng Diyos. Kahit nga tayo, bago pa tayo ipanganak, anak na tayo ng Diyos, sabi mo. Kaya hinanapan kita ng sitas, na bago pa ipanganak ang tao, anak na siya ng Diyos. Sabi mo, may mababasa. Ang nilabas mong sitas, pinili. Ngayon, sabi ng Biblia sa John 1:12, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap sa makatuwid bagay nagsisampalataya ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kailangan pala, tanggapin mo at sumampalataya ka para pagkalooban ka na maging anak ka ng Diyos. O ibig sabihin, magiging anak ang tao ng Diyos, binibigyan ng karapatan sa panahong nabubuhay na siya. Hindi sa panahong hindi pa siya umiiral. Kaya nga, wala kang mailabas na sitas eh. Kasi mapapahiya ang iglesia nyo eh. Hindi matanggap si Kristo, anak na siya ng Diyos bago pa ipanganak ni Maria. Ito, tanong ko. Ito na lang tanong ko, ako. Saan ba tayo nagmula? Saan ba nanggaling yung buhay natin? Yan yung magandang tanong. Pakinggan nyo bro, pakinggan nyo. Tanong, lahat ba ng binigyan ng buhay ng Diyos? Lahat ba ng mga taong nagmula sa Diyos? Lahat ba yon anak ng Diyos? Eh kung mabasa ko sa'yo, merong taong binigyan ng buhay ng Diyos,
hindi anak ng Diyos, tatanggapin mo, sinungaling ka. Patay ka. Letra por letra. Bigyan bro. Bro ka din. Sa Diyos galing ang buhay niya, ha? Pakinggan niyo mga kapatid, ha? Babasa tayo, letra por letra. Sa Diyos galing ang buhay niya, pero hindi siya tinatawag na anak ng Diyos. Tawag sa kanya, anak ng Diablo, eh. Pero Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanya. Sige, basa. Bro, basa na. Babasahin niya. Pero aminin mong sinungaling ka nga dyan. Babasahin niya. Tama. Basa na. Oh. Nakakapag yun yung kapatid ng Matthew. Ayaw mo bumalag. Babasahin niya. Aminin mo sinungaling ka. Kain ka. Nasaan yung talata, Mario? Ang kapalit, pag nabasa na merong anak ang Diablo at merong anak ang Diyos, pero lahat yung galing sa Diyos, yung kanilang buhay. Pag nabasa yon, iiwan mo na yung INC sa harap natin lahat. Iiwan mo na, ha? Hindi ka na INC. Hindi, sumagot ka muna. Payag ka doon. Iiwan mo na yung INC, mga ngako ka ngayon. Titingnan natin. Wag mo iagis ang perlas sa baboy, sabi ng Biblia. Magpakalalaki ka. Pakalalaki ka. Sablay. Kaya magpakalalaki ka. Kung mabasa ba ni Bro Mario? Iniwan mo Kaya na titingnan natin kung tama ba yung pag-ayos sa video. Alam mo ka, may gusto ka patunayan eh. Ngayon, may gusto rin patunayan si Bro Mario pag ina-showdown. Huwag niya lumatras ka sa hamon. Ulitin mo na lang yung ano mo ka dyan, yung tanong mo para matanggap mo yung ano, sagot. Ulitin mo yung tanong para babasahin ni Bro Mario. Ngayon, sabi niya ganito, pakinggan niyo mga kapatid, sabi niya, ang buhay daw natin ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo anak na ng Diyos dahil galing sa Diyos yung buhay natin. Yun ang pinaparating niya. Kaya sabi ko, kung mabasa ko sa'yo na merong binigyan ang Diyos, na binigyan niya ng buhay ang tao, pero hindi siya anak ng Diyos, tawag sa kanya anak ng Diablo. Pero sa Diyos din galing ang buhay niya. Pag nabasa ko, tatanggapin ni Kajan ngayon sa harap natin lahat, ilalatag natin, tatanggapin niya na ang iglesia ni Manalo ay sinungaling na iglesia. Mangangako siya ngayon. Babasa tayo. Kajan, tatanggapin mo ba yung hamon ni Bro Mario pag mabasa niya? Yan, maririnig yung lahat, ha? Merong anak ang Diablo, merong anak ang Diyos. Magkaiba yun. Pero lahat, galing sa Diyos ang buhay. Kajan, kasi may mawawala ko sa'yo yung talata yun. Kasi pag nasasama mo yan, pag naiimig ka si Kajan, hindi na nag-open mic yan eh. Yan ako na yan eh. Ano? Ang kondisyon, mga kapatid, kayo ang uhusga, ha? Hindi kami. Babasa ako verbatim, hindi kami uhusga, kayo. Ngayon, pag nabasa, at napatunayan, nakarecord to, tatanggapin ni Kajan, ipopost ko to, na ang iglesia ni Manalo ay sinungaling. At umamin na ang isang INC, Narinig ko yan. Kahit ako hindi MCGI. Papanig ako sa'yo. Hindi ako MCGI. Pero nasa iglesia ako nag-post. tatanggapin niya ngayon. Sige, narinig ko yan bro. Babasahin mo, Mario, babasahin mo yung talata. Dali lang. Wait lang. Babasahin mo ngayon yung talata. Titingnan natin kung tama ba yung pagkaunawa sa nakasulat. Yun ang maganda. Hindi, walang problema, wag ikaw ang titingin, kasi ang INC kahit sa bunutan mo yan, kalbo yan eh. Mahirap yung umunawa eh. Yung tao ang uunawa, yung mga makakapanood at makakapakinig ng video na to. Ang isa lang gagawin mo, tatanggapin mo na pag nabasa na merong anak ang Diyos at may anak ang Diablo at hindi lahat ng binigyan ng buhay ng Diyos ay anak ng Diyos, tatanggapin mo ngayon na sinungaling ang iglesia ni Manalo at hindi ka na mag-INC. Sige. Isa naman ako Sige, tatanggapin natin yan. Isa naman ako Sige, tatanggapin natin yan. naman yung napag-usapan niyo. Sige, Bro Mario, Sige, tatanggapin na natin. Pero, Sige, Bro Mario, kasi tinanggap na niya eh. Okay. O
Okay, mga kababayan. Sige, basta, dali lang bro Mario, bago mo basahin, basta yun ang tila, walang magsasabi, nabasa na, ano, baka hindi na kami makapagtanong. So, pwede kami magtanong ha, pag nabasa mo na yun ha. Bawat isa dito, bibigay ng hindi bro, Mario, after mong mabasa, mapaliwanag mo, bawat isa dito, bibigay kami ng mga conclusion namin sa nabasa mo. Tama. Bago yung tanungan, conclusion muna. Bawat isa. Kahit siya, pwede rin mag-conclusion. Next. Ngayon, ganito. Mga kababayan, mga kapatid, naka-record ito. Ang kausap ko, tinatanggap niya na pag nabasa na sa kanyang paniniwala kasi, lahat ng mga nilalang ng Diyos at binigyan ng buhay ay mga anak na ng Diyos. Sa makatuwid, sa kanyang paniniwala, bago pa tayo ipanganak lahat, anak na tayo ng Diyos. Hindi pa tayo ipinapanganak, anak na tayo ng Diyos. O kaya ngayon, babasa ko, mga kababayan, na merong binigyan ng buhay ang Diyos. Sa kanya galing yung buhay ng tao, pero hindi siya naging anak ng Diyos. Naging anak siya ng dyablo, pero sa Diyos galing yung buhay niya. O kaya dito sa lupa, merong mga tao, anak ng Diyos, meron din mga anak ang dyablo. Kahit sa Diyos galing ang buhay nila. Yun ang babasahin ko. Tanggap ngayon, pag nabasa ko, mga kababayan, mga kapatid, tatanggapin ni Kadyan, tinanggap niya na ang iglesia ni Manalo ay sinungaling na iglesia at hindi karapat dapat paniwalaan. Kayo na umusga, mga kapatid. Eto na, babasa natin. Sige bro Mario, okay, go na. Okay. Sabi rito, sa unang Juan ng 3, ng 10, dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sa makatuwid, lahat ito na tinatawag na anak ng Diyos at anak ng dyablo, galing sa Diyos yung kanilang mga buhay. Pero, bagamat galing sa Diyos ang kanilang mga buhay, merong mga hindi tinatawag na anak ng Diyos. Meron palang anak ang dyablo kahit sa Diyos galing yung buhay niya. Yan na, malinaw naman yung talata. Unang Juan 3 ng 10. Hindi ko, nagulat din ako sa binigay mong talata. Kasi dito pa lang bro, malinaw na dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Dalawa pa lang mga to bro, anak? Hindi lahat ng may buhay bro, anak ng Diyos. Napakalinaw bro. Tama! Amen! Honest naman! Ayan. Ito totoo lang. Ngayon ko lang nalaman yung talata na yan. Na meron palang anak ang Diyos at meron din anak ang Diablo. So, dito ko lang narinig yan. Yung unang Juan 3:10. So, ibig sabihin, totoo pala. Ako naman Okay. bro Mario. Okay. So, nagpapatunay lang, mayroon talagang anak ng Diyos, mayroon din anak ng Diablo. So, kung mababasa din natin sa ibang talata na mayroon mga ipinanganak na talagang hayop. Ayon sa Thessalonica. Yan lang. Kasi bro, ganito pakinggan nyo to. Hindi naman pwedeng sabihin mo agad na anak ka na ng Diyos. Kasi ang maghahayag niyan ang Diyos Hindi naman tayo. Ang katunayan, Roma 8:9. Sapagkat ang nananabik sa pag-asa ng mga nilikha ay naghihintay para sa paghahayag sa mga anak ng Diyos. Ang maghahayag ng mga anak ng Diyos, yung Diyos. Hindi naman ikaw ang magpapasya. Nasasabihin mo, anak ka na ng Diyos.